Okay, mga kababayan, no, kapapasok lang na mainit na balita 'to, mga kababayan. Oil ng Iran kukunin ng Amerika na kapag hindi binuksan ng Strait of Hormuz. Aray Matindi ko. 'to, malupit 'to talaga 'tong si Amerika. Si si Donald Trump ang presidente, matindi. At isa pa, mga kababayan, Israel humanga sa Amerika. Yun ang ating pag-uusapan ngayon. At ito ay ating papanoorin sabay-sabay to, mga kababayan. Matinding balita to, bibigyan natin reaction, Kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel, bago tayo mag-umpisa. Okay, no? And please paki-subscribe din kay Good News Philippines. Okay, no, mga kababayan, no? Umpisa na natin. Ipinakita naman ng Israel ang nawasak nilang Iran mobile ballistic launcher matapos tamaan ng Israel airstrike. Ama lancer ama lancer o efendim ama lancer. Kasi hiskil. Babala naman ni President Trump na kapag hindi pa mabuksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras na deadline, tutuluyang nitong wawasakin ang mga energy infrastructure, oil depot, mga tulay at marami pang iba. I just spoke with President Trump for 15 minutes. He gave me some new details on the negotiations behind the scenes with the Iranians and what's going to happen if Iran does not make a good faith deal. The president tells me if they don't make a deal and fast, I'm considering blowing everything up and taking over the oil. The president went on to say you're going to see bridges and power plants dropping all over their country. Ayan na, mga kababayan, grabe. Grabe na talaga ang itong pinapakita ng Amerika. Tingnan nyo, nagigibain, wawasakin na ng Amerika, bobombahin na ang mga mahalagang infrastructure sa Iran. Pag hindi pa raw sumuko at hindi pa buksan ang Strait of Hormuz ng Iran, wawasakin na talaga ni President Donald Trump yung mga mahalagang infrastructure ng Iran. Ewan ko na pag di pa sumuko ang Iran ito. Ayun na, kababayan, wasak ang tulay. Ayan, pinakamahalaga yan sa Iran, ang tulay. Pero wawasakin lahat daw ni President Donald Trump once na hindi pa binuksan ang Strait of Hormuz. Matapos ang matagumpay na pag-rescue ng US Special Forces sa isang nawawalang crew ng US F-15E fighter jets sa Iran, agad namang pinuri ng Israel Prime Minister ang tapak, kausayan at paninindigan ng tropang Amerikano na no man left behind. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind.
This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. As a nation that repeatedly carried out daring rescue operations, and as someone who was wounded in such a mission and lost a brother in the Entebbe rescue, Israelis and I, we know what a bold decision you took. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America. I salute you. We all do. Kahit na isinakripisyo pa ng Matindi to, grabe talaga, no? Grabe talaga ang Amerika, no? Nirescue nila ang kapwa nila Amerikano, no? Nang wala man lamang resistance ang mga sundalo ng Iran. Grabe na talaga, matindi pagdating sa gera talaga, no? Ang Amerika. Estados Unidos ang iba't ibang military assets nito tulad ng mga C-130 transport aircraft at iba pang mga attack helicopter na kalaunan ay pinasabog ng US fighter jets upang hindi ito mapunta sa kamay ng mga kalaban. Ang mahalaga, natunto nila at nailigtas ng matagumpay ang kanilang sundalong kasama sa kabila ng madugong labanan sa loob ng teritoryo ng Iran. Isang patunay na ibang klase talaga ang lakas at samahan ng puwersa ng Amerika. Kahit sa anong larangan mapa-airstrike at harap-harapang bakbakan, walang panalo ang mga sundalo ng Iran. Sa mismong teritoryo nila, tinalo sila ng US Special Forces. Pero kung militar ng Iran ang tatanungin, nabigo raw ang Amerika sa kanilang operasyon. Ito ang ipinahayag ng tagapagsalita ng Iran, Revolutionary Guard. اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر منهدم شدند که این اقدام سطح ناکامی پی در پی ارتش آمریکا را افزایش داد. بر همگان ثابت شد که ارتش زبون و ورشکسته آمریکا در این جنگ تحمیلی در برابر اراده الهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروی مسلط و برتر محسوب نمی شود. به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد از معرکه شکست فرار کند و همچون گذشته به یاوه‌گویی‌ها و فرافکنی‌های خود ادامه می‌دهد. هرچند واقعیت میدان خود گویای دست برتر نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران میباشد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Ayaw mang aminin ng Iran military pero isang malaking Tingnan nyo, hindi inaamin ng Iran na talagang pinasok sila at naging palpak sila at talagang hinayaan nilang makuha ng Amerika sa kanilang teritoryo ang yung piloto, yung sundalo ng Amerika diyan na nalaglag sa bansang Iran. Nakuha ng Amerika na wala man lamang resistance, ibig sabihin palpak ang mga sundalo ng Iran, no? Hindi nila nakuha ang mga sundalong Amerikano na nalaglag sa kanilang bansa. kapalpakan para sa kanila ang makalapag sa Iran nang wala man lang resistance mula sa mga tropa ng Iran ang 2 C-130 Hercules ng Amerika. Sa Israel naman ipinakita ng Israel Defense Force ang resulta ng tumama ang Iran ballistic missile sa sibilyang komunidad sa Haifa, northern Israel. Missile that was launched from Iran hit this site, a building in the middle of the city of Haifa. In this building, right at these moments, there are 4 people captured missing. Other than these people, many others injured, and we needed to evacuate them to hospitals. Once again, the Iranian regime aims its missiles to civilian target, to the civilian population of the state of Israel. And here again, we have a major destruction site, and you can see
serious damage here behind me. The Israeli public is resilient. The IDF keeps on fighting and defending the state of Israel.